Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan, bundok ng basura. That's been here for so many decades. And there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara Manong, akit po tayo ngayon so that we get a picture of how things look like. So ito po, over the years, hindi wala akong lupa rito, Manong, basura lahat ito, no? Tinatapakan natin, puro basura po yan. You know, lahat po ito, with 3 billion pesos, ito po, nakikita niyo yung lupa yan, basura yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basurang to. Ngayon, at the same time, makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings, gaya yan, mga tenement buildings na yan. Nasa ilalim are factories na pagtatrabahuan ng mga taong nakatira dyan. Sa ilalim, we will put the factories. Pwede silang gumawa ng manufacture ng mga chips, i-export natin. Tapos sa taas, doon ang kanilang tirahan. So lahat may trabaho. Ang ganda ang sweldo. Pero 18 billion pesos na ang nailalabas dito sa pinangakong 100 building at 30 building lang na itatayo. 18 billion pesos na. Ngayon, ang DAP 142 billion pesos. Pinaghati-hatian lang ng mga senador at congressman para impeach si ating Chief Justice Renato Corona. At in-impeach sila dahil sabi nila, si Chief Justice daw, hindi ni-reveal na bumili siya ng kondo sa Bellagio worth 2 million pesos. Yun pala, yung 2 million pesos na yun, sa kanila, kaya pala nila in-impeach, at pinagbibigyan sila ng 50 million pesos each. Pero si Senator Drilon, which was the chairman ng finance, received 100 million pesos for to impeach the Chief Justice. Pinaghati-hatihan nila. Minanufacture si Secretary Abad, sinundo sila ni Marojas, kinumbinsin sila ni Presidente Pinoy, at si Senator Drilon got double, probably because he has double. Senator Escudero got 99 million. The rest who voted against to impeach the Chief Justice, 50 million pesos. Ngayon, top pa sila sa survey. Yun ba mga senador ang gusto nating iboto? Yun ba ang gusto nating mga malakad na hawak natin pera? If not for corruption, things could have been better. All these buildings, walang trabaho sa ilalim. Binenta rin sa mga tao, 1,000 piso isang buwan, 1,000 pesos isang buwan. 500 lang po ang binabayad dyan Nagkakita, wala naman trabaho ang tao. With 3 billion pesos, kumpleto 100 building, may factory sa ilalim, wala lahat itong basurang to. The Philippines and Manila can start trading again internationally, only if not for corruption. Sige, boto pa natin sila. Hayaan natin sila pa manalo para manatiling ganito klaseng buhay. Ayan. If I win as senator, imbestigahan natin lahat nag-abuso sa pork barrel at DAP sa nila niligay yung kanilang pera. Takbo sila ng takbo. Yung pera hindi nila pinapaliwanag sa nila nilagay. Kapal lang muka. Sa nila nilagay, paano nila ginastos? Samantalang sinabi na ng Korte Suprema na this is malversation. Pag nanakaw po ang ginawa nila. You could have put up schools here, hospitals, factories, and homes, and things could have been better. Maraming salamat po. God bless. Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan, bundok ng basura. That's been here for so many decades. And there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara Manong, akit po tayo ngayon so that we get a picture of
how things look like. So ito po, over the years, hindi wala akong lupa rito, basura lahat ito, tinatapakan natin, puro basura po yan. Lahat po ito, with 3 billion pesos, ito po, nakikita niyo yung lupa yan, basura yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basurang to. Not for corruption, things could have been better. All these buildings, walang trabaho sa ilalim. Binenta rin sa mga tao, 1,000 piso isang buwan, 1,000 pesos isang buwan. 500 lang po ang binabayad dyan Nagkakita, wala naman trabaho ang tao. With 3 billion pesos, kumpleto 100 building, may factory sa ilalim, wala lahat itong basurang to. The Philippines and Manila can start trading again internationally, only if not for corruption. Sige, boto pa natin sila. Ayan natin sila pa manalo para manatiling ganito klaseng buhay. Ayan. By win as senator, imbestigahan natin lahat nag-abuso sa pork barrel at DAP. Ngayon, at the same time, makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings. Gaya yan, mga tenement buildings na yan. Nasa ilalim are factories na pagtatrabahuan ng mga taong nakatira dyan. Sa ilalim, we will put the factories. Pwede silang gumawa ng manufacture ng mga chips. I-export natin. Tapos sa taas, doon ang kanilang tirahan. So lahat may trabaho. Maganda ang sweldo. Pero 18 billion pesos na nailalabas dito sa pinangakong 100 building at 30 building lang na itatayo. 18 Trilon, which was the chairman ng finance, received 100 million pesos for to impeach the Chief Justice. Pinaghati-hatihan lang. Minanufacture si Secretary Abad, sinundo sila ni Marojas, kinumbinsin sila ni Presidente Pinoy, at si Senator Drilon got double, probably because he has double. Senator Escudero got 99 million. The rest who voted against to impeach the Chief Justice, 50 million pesos. Ngayon, top pa sila sa survey. Yun ba mga senador ang gusto nating iboto? Yun ba ang gusto nating mga malakad hawak natin pera? If 1 billion pesos na. Ngayon, ang DAP, 142 billion pesos. Pinaghati-hatian lang ng mga senador at congressman para impeach si ating Chief Justice Renato Corona. At in-impeach sila dahil sabi nila si Chief Justice daw hindi ni-reveal na bumili siya ng kondo sa Bellagio worth 2 million pesos. Yun pala, yung 2 million pesos na yun sa kanila, kaya pala nila in-impeach at pinagbibigyan sila ng 50 million pesos each. Pero si Senator